Puntahan na po natin si Bunggo. Asa ba si Bunggo? Bunggo! Maiyak-iyak ka na dyan, ah. Pahit na ng luha. Ano po? Mabilisan na lang po to. No? Mabait naman ako eh. Ba't nyo ako niaaway? Oh. Hindi naman ako mukhang kriminal eh. Ba't nyo ako niaaway? Oh. Sabi niya dito, mga kababayan, dahil nga po ang Quad Committee ay may rekomendasyon na si dating Pangulong Duterte, si Bongo at si Bato de la Rosa ay kasuhan. Ano po? At sabi at ang Pangulo naman po nagsabi ay ipapaubaya niya na sa DOJ o sa Department of Justice itong rekomendasyon na ito. At 2 months ago, sabi ng DOJ, maaari silang makipagtulungan sa ICC dahil daw po kung mag-uumpisa pa lang sila ng investigasyon o ng mga kaso-kaso kay Bongo, mas matatagalan at hahaba lalo ang proseso. Ulit-ulit sa simula. Kaya naman nabanggit nila, malaki ang posibilidad na makipagtulungan kami sa ICC dahil yung ICC ay matagal nang nag-iimbestiga. Matagal nang pinag-aaralan lahat ng ito. Tapos nakakuha na ng mga ebidensya galing po sa bibig ng dating Pangulong Duterte, especially yung pag-uudyok, no? Pambubuyo, sa mga sumusuko, tapos bubuyuin pa. Diyan po sila yari. Kaya ang nakikita ko, mga boss, yung sinasabi ni, pangalan nun, ni Rodriguez, na panakot lang daw po, mukhang magkakatotoo. Mukhang malapit. Sabi ni Linda de la Vega, itinuturo ni Garma si Bongo. Oo. No? Si Bongo, 2019, meron ho yung interview na siya mismo ang nagpapaliwanag kung paano po ang bayaran. No? 500 buhay, 1 million tegi, 2 milyon ng laban. Di kapag ikaw isang pulis, pagka may nahuli ka, magkano to? Suko natin kasi sumuko na naman. Bok! Wag nang yan. 500,000 lang yan. 5 tayo, tagwa 100,000 lang yun. Pilitin mo manlaban. Total naman, sabi ng Pangulong Duterte, buyuhin nating manlaban. Di ba? Bakit, Bok? Bakit kailangan pa manlaban? Sumusuko na nga. Kasi sabi ni Bongo, 2 million kapag kanan laban. 2 million, papasok sa isip nung magkakasamang pulis. 2 million. Ibig sabihin, tagpo 400,000 tayo. Times 4. Kesa doon sa isusuko natin to ng buhay. 100K lang. Bok, abutan mo ng beng-beng. Sabihin mo, abutan mo ng beng-beng na walang bala. No? Sabihin mo, paunahan tayo. Tapos, nakita nyo po yung pagkakakonect-connecta, napakasimple po ipaliwanag at napakasimpleng intindihin. So ngayon po, si Bongo, sabi niya dito, medyo pa-victim na, since siya ang rekomendasyon ng Quadcom, then we leave it up to the Philippine court, no, to decide if ever cases are filed. Ang nakakapagtaka lang sa Quadcom, sila mismo ang nagsabi na wag idamay ang mga walang kinalaman. Wala daw siyang kinalaman. Siya nga yung mismo tinuturo nila Garma. Siya mismo yung nagsabi. Di ba? Mga bossing, nung tungkol po sa reward system na yan. At nandoon yung pangalan niya, nandoon yung litrato niya mismo ho, mga kababayan. Na nagsasabing kasama sa ikot ng pera, daloy ng pera, yung pangalang Bongo. Pero ngayon, parang lahat ng nabanggit sa mga hearing nila, kasi kahit hearsay o walang katibayan, idinamay naman nila. Wait lang, Bong. No? Brad, pinapatawag ka sa Kongreso para ipagtanggol ang iyong sarili. Hindi mo ipinagtanggol. Ngayon, may mga nakaharap na mga media, diyan ka magsasalita. Yung oportunidad na mapapaniwala mo kami, yung oportunidad na maipaliwanag mo sa aming mamamayang Pilipino kung ano talaga yung nalalaman mo para ipagtanggol yung sarili mo, na mismo na yun. Di ba?
Sayang yun. Magiging puntos mo lalo yun sa pagtakbo sa Senado. Bakit ho? Kasi ho, mga kababayan, kapag naipaliwanag nilang maayos yan, baka iboto pa natin yan eh. Di ba? Kaso mas pinili ho na magtago ho, no? Magtago doon sa kanilang mga alibay. Hindi na kami pupunta dyan. Ayaw namin yung mga manguna dyan sa kami yung kauna-unahang mga senador na pumunta dyan sa Congress. Nagtago sila doon sa mga alibay na gano'n. Hindi na, ano pa sabi dito? Hindi naman ako mukhang kriminal. Madaming ganyan. Diba? Mukhang maamo ang muka. Oh. Pero hindi babaero. Ay, naku. Bakit ganun? Doon tayo napunta. No? Dami. Kayo, mag-iingat kayo doon sa mga screenshot. Oh. Madami yung mga ganyan, mga kababayan. Hindi mukhang kriminal, pero ganun po ang gawain. O, diba? Sabi nga nila, mabait naman daw ako. Mabait naman daw po eh. Sabi ng mga DDS vloggers, sabi ng mga DDS supporter, mabait naman daw po, mga kababayan. 'Di ba? Kaya taong bayan na lang talaga ang humusga. Naku, Senator, wag. Dahil mas lamang po yung mga tao, no? Dahil mas lamang po yung mga tao na magsasabi sa inyo, Senator Bong, na wala, tinakbuhan mo. Tinakbuhan po na ipagtanggol yung kanyang sarili. Bakit, Mark? Sabi ni Jomel Pascua, Mark, bakit ganun ka? Wala bang nagawang mabuti si Go sa ating mga Pilipino? Yung malasakit na ipinagmamalaki niya? O yung mga palugaw-lugaw? Ano? Sabihin na natin, okay, may mga nagawa po si Bongo na mabuti sa mga Pilipino. Sabihin na natin ganyan. Pero yun na po ba yung magtatakip sa ating mga mata na wag nang imbestigahan si Bongo doon sa mga ginawa nila nung sila ay namumuno? Hindi. Hindi po obra yun, mga kababayan. Eto, mabait ito eh. No? Kaso tinegi niya yun. Hayaan mo na yun. Wag nang imbestigahan yan. Wag nang imbestigahan yan kasi mabait naman yan, no? Yung pagtegi, hayaan mo na lang yun. Ganun na lang po ang gagawin ng mamamayang Pilipino. Ito, mabait ito eh. Kaso, salbahe naman doon sa ibang lugar. Hayaan mo na, mabait naman dito sa atin yan eh. No? Hayaan mo na sila doon. Hahayaan na lang po natin yung mga pamilyang tumatangis, yung mga buhay na nawala. Alam niyo po, mga boss, maisingit ko na dito. Dito po sa mundong ibabaw, may diamante ka, may napakamahal kang sasakyan, meron kang Mustang na 2025. Pagka magko-comment dyan, Jordan G ha, may Mustang ka na 2025, wala po yan lahat. No? Mas importante at pinakamahalagang meron po tayo sa mundong ibabaw, mga kababayan. Wala pong iba kundi ang buhay natin. No? Kung wala tayong buhay, mga bossing, yung mga meron tayo, baliwala ho yan. Tegi na kayo eh. Sino pa makikinabang nung magagandang mga bagay na meron kayo? Sino makikinabang nung napakadami yung pera? No? Na ang nangyari ho, mga kababayan, nung panahon nila, naging etneb lang po. Etneb mil, 20 mil lang. Yung buhay ng isang tao. Base po sa investigasyon at sinabi po ni Royima Garma at nung iba pa pong mga resource person doon. Mga bossing. Diba? Amen? Amen. Ganun, totoo ho. No? Kahit na napakaganda ng cellphone mo, napakanaganda, ang dami mong pera kung wala kang buhay. Wala. Kaya po, mga boss, chief mo, sir, hindi po matatapos yan ang sinasabi. Mabait naman po ako, sabi nung iba eh. Wala po bang nagawang maganda si Bongo? Kahit madaming nagawang maganda yan. Pero kung madami naman po ang nilabag ang karapatang pantao, kailangan pa din po
na imbestigahan. Mga boss, Chief Amo Sir, magpapaalam na ako, yung anak ko kumakatok na, nangungulit na, no? Eh, excited do sa mga regalo bibili niya. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.